Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 3, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Guo, suspendido! Bamban Mayor Alice Guo pinatawan ng ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension. Alkalde iginiit, inosente siya! Thank you for participation of Peace Summit. Ukrainian President Volodymyr Zelensky binigyan ng arrival honors ni President Marcos sa biglaang pagbisita sa Pilipinas. Graduation ceremonies tuloy pa rin sa kabila ng brownout. Sa Balitang A to Z Sports, dalawa pang Pinoy boxers, Hergy Bacyadan at Carlo Paalam, pasok na sa Paris Olympics. Pinarangalan, Zoe Broadcasting Network itinanghal na 2024 Exemplary Broadcasting Media sa Asia's Golden Icon Awards. At sa ating balitang showbiz, Star Magic celebrities nagtagisan sa All-Star Games. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagbaba na ng 6 na buwang suspension order ang ombudsman laban sa kontrobersyal na alkadeng si Alice Guo dahil sa posibleng kaugnayan sa illegal na Pogo Hub sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac. Kinumpirma naman ni Guo na natanggap na ang order pero iginiit sa harap ng mga paratang na siya raw ay inosente. May balitang A to Z, si Ian Maghanon. Mariing iginiit ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na siya ay inosente at nangakong ipagtatanggol ang kanyang integridad. Yan ay sa harap ng 6 na buwang preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman laban sa kanya at 2 iba pa kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Sa isang pahayag, inamin ni Guo na ikinalulungkot niya ang mga paratang at anya ay agarang pagkondena sa kanya. Pero iginiit niyang handa umano siyang makipagtulungan sa otoridad upang malinaw ang mga alegasyong ipinupukol laban sa kanya hinggil sa pagkakasangkot niya sa Pogo. Matatanda ang sinampahan ng Department of the Interior and Local Government si Guo ng kasong graft dahil sa pagpayag na mabigyan ng permit ang Hongsheng Gaming Technology sa kabila ng expired na lisensya at hindi kumpletong requirements mula sa PAGCOR. Being connected with the Hongsen, she should have cancelled also or revoked the business permit of that. And then secondly, in regards to Zhao Yuan, she gave the business permit of that, despite the fact that the PAGCOR license of that will also expire. 2 beses na rin kasi ginalugad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong nakaraang taon ang Pogo Hub na nakatayo lang sa mismong likuran ng kanilang munisipyo. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang preventive suspension kay Guo. Ayon kay Senator Win Gatchalian, tama ang hakbang ng ombudsman laban kay Guo upang siya ay mapanagot kung sakaling mapatunayang guilty. Para naman kay Senator Risa Hontiveros, dapat noon pa ibinaba ang preventive suspension kasunod ng March 13 raid sa Pogo Hub na siyang iniuugnay sa human trafficking, cybercrime at iba pa. Habang si Senator Joel Villanueva muling nanawagan sa DILG na gumawa ng inisyatiba para supilin ang operasyon ng Pogo maging ang mga taong nasa likod nito. DILG should step up its game and if you wanna call it walk the extra mile, sige, walk the extra mile. Pero ako kasi, kung ako ang unang tatanungin, you go to the root of the problem, no? Tanggalin natin tong Pogo na to, wala talagang natutulong. Kasabay nito, ayon sa Office of the Solicitor General, posibleng makatulong ang suspensyon sa kanilang investigasyon ukol sa posibleng co-warranto petition na posibleng magpatalsik kay Guo sa pwesto. Kung mawawalan si Mayor Guo ng control over the evidence that may be available in her office because she will be suspended preventively. And that's the purpose of preventive suspension, para maiwasan yung pagtago niya ng ebidensya kung meron man siyang intention to do it.
Sa Miyerkules, June 5, ang nakatakdang executive session ng komite ni Hontiveros kasama ang PAGCOR, Department of Justice at Bureau of Internal Revenue para paghandaan ang ikatlong Senate inquiry laban kay Guo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang kabalikat sa pagtuturo law na siyang magbibigay ng 10,000 pisong teaching supply allowance sa mga public school teachers kada taon. Pero ang isang grupo ng mga guro nakukulangan sa dagdag na 5,000 piso. Mas mainam raw, aprubahan ng Pangulo ang hirit na 10,000 peso na dagdag sa kanilang sweldo. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Mula sa 5,000 pisong chalk allowance noon na kulang daw para sa mga guro, ngayon may panibagong dagdag na 5,000 piso para sa tinatawag na teaching supply allowance ng gobyerno. Dagdag tulong umano ito para sa kanila. Pero kahit abutin daw ng halos 10,000 piso, hindi pa rin daw ito sapat. Ang dami talaga ng mga kailangan ng teacher, no? And definitely hindi sapat, no, itong 10,000 in a year, no? Isang taon ito, no, na pagkakasyahin namin. Kasabay ito ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. The Kabalikat sa Pagtuturo Act comes as a welcome support to the advancement of the Matatag agenda. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day. Gayunpaman, ang mas masakit daw umano sa susunod na school year 2025 to 2026 pa ito sisimulan. Sana naman raw ay pakinggan ng Pangulo ang kanilang kahilingan na umento sa sahod. Meron ding 10,000 across the board, yung maraming mga senador at kongresista, at meron ding bago na bill ngayon, yung 15,000 across the board, no. Any of those bills, no, which we considered substantial, no, ay okay kami doon. Payag naman daw sila na maging hulugan ang dagdag na 10,000 piso sa loob ng 2 taon. Ito'y para maging 37,000 pesos ang sweldo ng isang teacher 1. Sa ngayon kasi, nananatiling 27,000 pesos ang kanilang sweldo na ungusan na umano sila ng mga nurse, pulis at ibang uniform personnel. Gayunpaman, ikinatuwa pa rin naman ni ACT Teachers Representative Franz Castro ang may akda ng Kabalikat sa Pagtuturo Act ang paglagda ng Pangulo dito. Well, ako ay tuwang-tuwa, no? For 13 years in the making na naisabatas na ito, maisasabatas na itong additional teaching supplies allowance. Sasamantalahin naman daw umano ni Castro ang pagkakataong ito para makausap ang Pangulo sa aumento sa sahod ng mga guro at gawing certified as urgent ang pagsasabatas nito. Target kasi ng minority bloc na maipasa ngayong taon ang panukalang batas na kanilang inihain sa Kongreso na 50,000 pesos entry-level salary ng isang teacher 1 bago matapos ang sesyon ng 19th Congress. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tuloy ang graduation kahit brownout. Hindi nagpatinag ang mga estudyante at guro sa ilang eskwelahan sa bansa nitong weekend kahit na walang kuryente. Tulad sa graduation sa dilim sa Barto Labac Integrated School sa Masbate Province. The show must go on din sa Balukanan Elementary School kung saan nag-akapela na lang ang mga bata sa kanilang graduation song. Sa Marinduque naman, ang mga estudyante na ang mismong kumanta ng graduation song para maituloy ang pagmamarcha. Habang sa Metro Manila at karatig lugar, ayon po sa Meralco, asahan pa rin ang power outages dahil manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon grid. Kanal na naman ang mga iisipin ngayong tagulan, hinihimok ni House Committee on Basic Education Chair Roman Romulo ang Department of Education at Department of Public Works and Highways na magsagawa ng inspeksyon sa mga drainage o kanal na malapit sa mga eskwelahan. Ito'y nararapat daw simulan bago pa ang dumating ang mga bagyo at malalakas na ulan na magpapabaha sa mga kalye at makakaapekto sa mga paaralan. Dagdag ng mambabatas, iwasan sana na gawing evacuation center ang mga paaralan dahil nakakaapekto ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Anya, pinaka-epektibo pa rin ang face-to-face classes sa bansa. So ngayon pa lang dapat nagsuschool mapping ng
DepEd together with the DPWH para tingnan kung lahat ng DepEd schools natin, lahat ng schools natin, at ngayon tingnan na nila kung malinis lang, okay na ba, o kailangan ba nilang i-upgrade yung mga drainage system. Kung talagang magsususpend tayo dahil sa ulan, we have to improve connectivity. Dali-daling naglatag ng red carpet ang Malacanang Lunes ng umaga para sa surprise visit ni Volodymyr Zelensky, ang kauna-unahang Pangulo ng Ukraine na bumisita sa Pilipinas. Hindi nagkadaupang palad sina Zelensky at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos na Shangri-La Defense Summit sa Singapore. Kaya't minabuti ng Ukrainian President na dumiretso sa Maynila linggo ng gabi. Personal na iniimbitahan ni Zelensky si PBBM sa isang Global Peace Summit na tatalakay sa posisyon ng mga bansa patungkol sa Ukraine-Russia War. Narito ang ating balitang A to Z. Bagamat biglaan ang pagdating ng Ukrainian leader na si Volodymyr Zelensky, ginawaran siya ng arrival honors sa Malacanang kung saan personal siyang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes ng umaga. Ang pakay ni Zelensky sa pambihirang pagbisita, imbitahan si Marcos na dumalo sa Global Peace Summit on the Ukraine War na gaganapin sa Switzerland ngayong buwan. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing. What really want our people just to bring peace to our homes. And thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. 2 taon na mula nang maglunsad ang Russia ng full-scale invasion sa Ukraine, kung saan, ayon kay Zelensky, aabot na sa 31,000 ang nasawing sundalong Ukrainian. Wala pang kumpirmasyon ng Malacanang ukol sa partisipasyon ng Pilipinas sa naturang Peace Summit. Pero tiniyak ni Marcos na ginagawa ng bansa ang lahat upang maisulong ang kapayapaan. It is a great pleasure to meet with you, to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Humingi rin ng tulong si Zelensky para sa karagdagang mental health workers para sa mga sundalo at mamamayan ng Ukraine na ipit pa rin sa giyera kontra Russia, at para mapabilis ang ugnayan ng dalawang bansa, inanunsyo rin ni Zelensky ang planong pagbubukas ng embahada sa Maynila. It's certainly very good news because we would very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral, the United Nations, and even through other agencies such as the EU, such as the UN. Sabado, sorpresa ring dumalo si Zelensky sa Shangri-La Dialogue Defense Summit sa Singapore. Doon inakusahan niya ang Russia at China na anyay sumasabotahe sa nakaplanong Global Peace Summit. And I invite your region, your leaders, countries to join so that your peoples are involved in these global affairs, and by uniting against one war, we create for the world a real experience, the experience of overcoming any war and of diplomacy that does work. Sa keynote address ni Marcos nitong Biyernes sa parehong Defense Summit, itinaguyod naman ni Marcos ang soberanya ng Pilipinas sa harap ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kinondena ng ilang senador ang Chinese Coast Guard matapos mapabalitang kinuha at itinapon sa dagat ng CCG ang mga pagkain at iba pang supplies na ipinadala para sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At hinarang pa umano ang medical evacuation ng mga may sakit na sundalo. Si Senator Nancy Binay kinondena ang pagwawalang bahala sa prinsipyo ng pagmamalasakit sa kapwa-tao alinsunod sa protokol ng Geneva Convention. Kasuklam-suklam naman ang tawag ni Senator Riza Ontiveros sa kawalan ng CCG ng respeto sa kapwa-tao. Sa report ng Philippine Daily Inquirer, isang nagpakilalang military official ang nagkumpirma sa dalawang insidente ng panggigipit umano ng CCG sa mga tropa ng Pilipinas na nangyari nang mag-airdrop ng mga supplies ang Philippine Navy noong May 19. Sinagundahan naman ng organizer ng civilian mission to the West Philippine Sea ang mga batikos. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Department of National Defense at AFP ukol rito. We call
call on our government to really stand firm in lodging a diplomatic protest against what China is doing and demand an official apology. And finally, i-recall na sana yung Chinese ambassador kasi they're really not acting as friendly neighbors who respect the international rules. Samantala, sinalag naman ng Beijing ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos ng Shangri-La Dialogue sa Singapore. Muling iginiit ng Foreign Ministry ng China ang anila ay historical basis ng pagmamay-ari raw nila sa buong South China Sea. Dahilan kung bakit anila illegal at hindi katanggap-tanggap ang arbitral award na kumikilala sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinisisi rin ng China ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil raw sa hindi pagtupad nito sa quote, common understandings. Matatandaang Biyernes sa makasaysayan talumpati ni PBBM, iginiit niyang hindi isusuko ang West Philippine Sea. Inaangat rin ng Pangulo ang UNCLOS at arbitral ruling bilang legal na basehan ng mga teritoryo ng bansa. Sa iba pang balita, sinibak na sa pwesto ang dalawang duty custodial officer ng San Jose del Monte Police Station matapos makatakas ang 8 preso nitong linggo. Ayon kay Police Master Sergeant Rod Pating, kasalukuyang nasa admin holding facility ng nasabing bayan ang dalawang pulis habang nagsasagawa ng investigasyon. Nahuli naman na ang 4 na preso at naibalik na sa kulungan. Tiniyak rin ng kapulisan na patuloy ang kanilang ginagawang operasyon para mahuli pa ang 4 na pugante. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na komunikasyon ng ahensya sa Brunei government hinggil sa hiling ng Pilipinas na pababain ang sentensya ng 2 convicted na OFW na isa sa ilalim sa death row. Ayon kay Migrant Workers Ad Interim Secretary Undersecretary Hans Leo Kakdak, umaasa ang ahensya sa positibong tugon ng Brunei government. Pero kung sakaling hindi raw pagbigyan, kahit sana habang buhay na pagkakakulong o kaya na may maagang pagpapalaya na lang ang para sa mga naturang OFW. Ang OFW na si Edgar Puzon ay may kasong murder dahil sa pagpatay sa kapwa OFW noong 2005. Habang si Cyril Tagapan naman ay theft at murder ng pumaslang ng Bruneian noong 2016. We have communicated with the Brunei authorities but dun yon sa pagdalaw, sa pagpupulong, dun sa dalawang umabot ng 70 anyos, and there will be an official communication. Developing story naman mula sa Visayas. Itinaas na sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon matapos ang pagputok nito pasado 6:51 ngayong gabi. Base sa seismic record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naglabas ng nasa 5,000 meters na incandescent plume ang bulkan na tumagal ng halos 6 na minuto. May mga naitalaring ashfall at sulfurous odor kasunod ng pagputok ng bulkan. Kasalukuyan na ang pinapalikas ng lokal na pamahalaan ng Canlaon Negros Oriental ang mga residente ng 4 na barangay na nakatira sa loob ng permanent danger zone. Good news mga ka-A to Z! Wagi muli ang Zoe Broadcasting Network bilang Asia's exemplary broadcasting media for exceptional audience engagement sa katatapos na 2024 Asia's Golden Icon Awards. Sa star-studded awarding ceremony nitong May 31, tinanggap ni Zoe Sales and Marketing Head Nestor Nex Laideros ang parangal mula sa mismong presidente at founder ng Asia's Golden Icon Awards na si Dr. Ronel Ibanez. Pinasalamatan ni Laideros ang award-giving body sa pagkilala sa serbisyo at layunin ng Zoe Broadcasting pagdating sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag. Kasabay nito ang pangako na patuloy na paglilingkuran ng bayan at ang katotohanan sa pamamagitan ng mga programa ng istasyon. Sa mga balita na ating ibinibigay, mga content or video programs na ating pinapakita sa Zoe Broadcasting, ito man ay sa A to Z or Light TV, pangako po natin na ito po ay wholesome, na magpapalapit sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapakinabangan para sa bayan. Ang Asia's Golden Icon Awards ay isang award-giving body na kung saan ito po ay nagbibigay ng pagpupugay, pagkilala sa mga natatanging individual at organisasyon na may mahalagang ambag sa ating lipunan. Ito po ay hindi lamang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi within Asia region po. Susunod,
Sa kabila ng mga nagtataas ang presyo singil sa toll gate sa NLEX, sisimulan na rin ng pagtaas bukas Martes. At Pinoy Power lumalaban. Boxers Carlos Paalam at Hergy Bacyadan nasuntok ang tiket para sa Paris Olympics. Huwag kayong bibitiw. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Abiso sa mga motorista, simula bukas Martes ay epektibo na ang bagong toll rate sa North Luzon Expressway o NLEX. Samantala sa expressways pa rin, umarangkada naman itong weekend ang toll rebate program para yan sa mga agri-trucker o yung mga nagbibiyahe ng agri-products. Pero ayon sa ilang nagtitinda ng gulay, hindi raw ito gaanong makatutulong para mapababa ang presyo ng agri-products. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ipatutupad na simula bukas June 4 ang bagong toll rate sa North Luzon Expressway o NLEX. Bahagi ito ng inaprubahan ng Toll Regulatory Board na second tranche sa toll adjustments. Sa bagong toll fee matrix para sa mga daraan ng Balintawak, Quezon City hanggang sa Marilao sa Bulacan, may dagdag na 5 piso sa Class 1 vehicles o mula 69 pesos ay magiging 74 pesos na. Bagay na ayon sa ilang motorista ay dagdag pasakit. Mahirapan po kami mga nagdadrive. Lalo na tumataas pa naman po ang gasolina. Bababa konti, tapos gasolina tataas, mataas. Hirit ng mga motorista gaya ni Mang Lorenzo, siguruhing maayos ang expressways para sulit ang dagdag sa toll. Baku-baku eh. Hindi ka rin komportable, di ba? Pero dapat, bago nila itaas, gawin muna nila ng maayos. Iba pang bagong matrix para sa end-to-end o mula Metro Manila hanggang Mabalaca City sa Pampanga na naglalaro sa 27 pesos hanggang 81 pesos ang dagdag mula Class 1 vehicles hanggang Class 3 vehicles. Sa expressways pa rin sa North at South, nagsimula na noong Sabado, June 1, ang 3 buwang toll rebates para sa truckers na accredited ng Department of Agriculture. Tulong ito ng gobyerno para sa agricultural truckers para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero ayon sa truckers, hindi ito agad mararamdaman sa presyo ng mga produkto sa mga pamilihan. Hindi ka agad durada kasi hindi pa naman magbabawas doon sa kinukunan. Ayon sa vegetable vendor sa Balintawak Market, bukod sa toll, marami pang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng mga paninda. Sa tingin ko, number 1 yung gas, tapos yung ginagamit din sa pagtatanim, yung mga abono, yan. Yun, hindi lang naman siguro dahil lang sa toll gate, bababa na. Sa ngayon, aabot sa 25 pesos per kilo ang itinaas sa presyo ng ilang highland vegetables gaya ng repolyo, carrots at sayote. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines na may 12,000 units, humingi na sila ng meeting sa Department of Agriculture para linawin kung kabilang sa rebate program ang mga closed trucks na kanilang gamit pero hindi pa sila hinaharap ng DA. Hindi visible at pati naman yung bigas at asukal, naka-containerized din yun, naka-20-footer lahat yun. Nakakalito pa. Tingin ng grupo, masyadong maliit ang rebate para talagang mapababa ang presyo ng mga produkto. Pero anong magiging effect ng 35 pesos? Anong magiging effect ng 135 pesos? Hindi naman ganong kalakihan ang sinasabing mag-benefit kami. Apila ng Truckers Association lalo na sa Department of Interior and Local Government protektahan ang truckers laban sa pangungutong dahil isaan nila ito sa nakakapekto sa presyuhan ng mga produkto. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, epektibo naman po bukas Martes ang dagdag bawas sa produktong petrolyo. Base sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bababa po ng bahagya ang singil sa gasolina habang aakyat naman ang presyo para sa kerosene at diesel. Nasa 90 centavos ang ibababa ng gasolina, 80 centimos naman ang iaakyat ng kerosene habang 60 centavos ang iaakyat ng kada litro ng diesel. Bunso dito sa pagbabawas ng OPEC sa produksyon ng langis sa pandaigdigang merkado at paglakas ng halaga ng dolyar na nakakaapekto sa ekonomiya ng maliliit na bansa.
May mahuhuli kaya? Yan ang tanong. Dahil ipagbabawal na ng Commission on Elections ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI, maging ang deepfake sa pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maituturing umano itong banta sa demokrasya at nagpapababa sa integridad ng halalan sa bansa. Haharap naman sa disqualification charges at election offense ang sinumang gagamit at aabuso ng makabagong teknolohiyang ito. Samantala, patuloy na isinusulong ng COMELEC ang panukala nitong social media regulation ng mga kandidato para mabantayan at maaksyonan agad ang anumang paglabag sa pangangampanya para sa 2025 polls. At the same time, maganda mapag-isipan na rin yung social media regulation para sa ating mga kandidato. Tatandaan ng lahat na hindi naman absolute right ang pagkandidato kung hindi ito isang pribilehiyo. Kung kaya sinabi natin na magandang malimit din at magkaroon ng limitasyon sa pagkilos po nila. Sa iba yung balita ay naasahang mailuluklok na sa pwesto si Claudia Sheinbaum, ang kauna-unahang babaeng presidente sa Mexico kung magkataon. Base kasi sa preliminary results, nangunguna siya sa botohan sa lugar. Bago tumakbo sa pagkapangulo, dati siyang climate scientist at alkalde ng Mexico City. Samantala, may sarili naman ng TikTok account si dating US President Donald Trump sa kabila yan ng plano niya ang pagbaban sa nasabing social media platform nung nakaupo siya sa White House. Target ni Trump magpakilala sa mga batang botante bilang paghahanda sa US elections sa Nobyembre. Matatandaang nitong Abril lang nang lagdaan naman ni US President Joe Biden ang panukalang magbabawal sa TikTok sa US dahil naman yan sa umano'y banta sa seguridad dahil pagmamay-ari ng ByteDance mula sa China. Pinoy power talaga ang Pilipinas ngayon sa Paris Olympics. Ito ay matapos magwagi sina Pinoy boxers Carlo Paalam at Hergy Bacquiadan sa World Boxing Olympic Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand. Parehong nakascore na 5-0 sa kapwa nila kalaban sina Paalam at Bacquiadan. Tinalo ni Tokyo Olympic silver medalist Paalam ang kalabang Indian boxers sa men's 57 kilograms division sa semifinal round ng Olympic qualification. Habang tinalo naman ni Volvinam gold medalist Bacquiadan ang pambato ng Venezuela sa women's 75 kg division. Sasamahan ni Paalam at Bacquiadan sa boxing delegation ng bansa para sa Paris Olympics sina Tokyo silver medalist Nesty Petesio, Tokyo bronze medalist Yumir Marshall at Ira Villegas. Sa kabuuan, nasa 15 na po ang mga Pilipinong atleta na nag-qualify para sa Paris Games sa Hulyo. Sa aming pagbabalik, Tikiman Time, Coco Martin at Julia Montes nagsama sa isang cooking session. At silipin ng mga artistang naglaro para sa annual Star Magic All-Star Games. Ang lahat ng may init na balitang yan sa pagbabalik ng balitang A to Z. Shoot that ball! Yan ang sigaw ng mga artistang lumahok sa taunang Star Magic All-Star Games kung saan nagpainit lalo ng laro ang P-pop girl group na BINI. At tikiman na, silipin naman sina Primetime King Coco Martin at Julia Montes na nagpalasap ng kanilang putahe sa kanilang cooking session. Ang detalye niyan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang pag-shoot ng bola sa ring kasama ang mga favorite artist para sa kanilang taunang All-Star Magic Games 2024 na ginanap nitong Sabado sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Mainit ang match sa volleyball sa pagitan ng dalawang team, ang Lady Setters ni Bini Mika at Angie Salvacion versus Lady Spikers sa pangunguna ni Team Captain Loisa Andalio. Hindi rin nagpahuli ang mga boys sa larong basketball. Mega cheer ang crowd sa pagitan ng Star Magic Red Team ni Gerald Anderson versus its Showtime team.
Intense pero good vibes naman ang laban sa pagitan ng Shooting Stars Blue ni Donnie Pangilinan at Team Unbelievable ng sikat na vlogger na si Kong TV. Kilig to the bones naman ang mga fans sa fourth quarter ng game nang magtulungan na sa pag-shoot ang love team na Don Bell. Habang hataw sa halftime break performance ang Girl Nations group na BINI, lalo na nang kantahin ang Pantropiko at Kalela. Nalalapit na rin kasi ang kanilang BINI Day sa June 11 at ang inaabangang first 2-day solo concert nila sa June 28 hanggang 29 na gaganapin naman sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Itinanghal namang champion sa basketball ang Shooting Stars Red and Blue team ni Gerald Anderson at Donnie Pangilinan, habang first runner-up naman ang It's Showtime at Unbelievable team. Winner naman ang Lady Spikers sa volleyball. Samantala, nagpatikim at nagpakilig naman ng mga fans sina Primetime King Coco Martin at real-life partner niyang si Julia Montes. Trending kasi ngayon sa social media ang cooking bonding session ng dalawa na ginawa mismo sa kanilang bahay. Malavlog kasi ang atake. Birthday surprise daw nila ito para sa kaarawan ng aktor na si Michael De Mesa. Kinaaliwan nito ng maraming netizen, lalo't full of food and love ang recipe ng dalawa. More to come, Coco and Julia, para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Speaking of tikiman, kailan ka ba huling napasabi ng craving satisfied, mga ka-A to Z? Isang bata ang kinagigiliwan ngayon sa social media dahil naman sa reaksyon nito nang makatikim ng dessert na ice cream. Paano nga ba yan? Panoorin. Game na, wala naman sila. Uy! Ay, kain agad! Ay, dapat bawat subo kasayaw. Ay, kaya! Game na, wala naman sila. Cute! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa essayist at humorist na si Mark Twain. Ayon kay Twain, kung nagsasabi ng totoo ang isang tao, hindi na nito kakailanganing alalahanin ang isang bagay. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!